Sally Ordinario, isang ina at OFW, nahuli ng droga sa Xiamen Airport. Kinulong. Nilitis. 王玉是否履行了作为一个继母的这个责任和义务？ Anak ko, kumakatok ulit ako para maligtas yung buhay niya, para mapatunayan niya na siya inosente lang. Biktima lang. Kasi hindi na yung mga nagpalipad sa kanya, huwag na ng NBI. Na siya inosente lang. Alam nila na si Sally ay biktima lamang ng mga Chinese drug syndicate na pinagsasamantalahan ang ating mga kababayan dahil sa kahirapan. Nagmakaawa ang magulang. Nagmakaawa ang ating Pangulo. Nagmakaawa ang sambayanan. Ngunit hindi tayo kinaawaan. Walang halaga sa otoridad ng Tsino ang buhay ng isang Pilipino. Mababa ang pagtingin sa atin. Kaya walang halaga ang buhay natin sa kanila. Pilipinas, ang bayan nasa matinding panganib. Tumulong na ang mga tauhan ng Drug Enforcement Agency na Bansang Amerika sa pag-iinspeksyon sa Shabu Laboratory sa Parañaque. Suot ang chemical suit. Muling pinasok ng PDEA Chemist at SOCO ang Shabu Laboratory na nadiscovery sa East Service Road sa Parañaque. Sa pagkakataong ito, kasama na nila ang mga tauhan ng Drug Enforcement Agency ng Amerika. Sa mga kwarto ng basement ng warehouse kung saan naroon ang laboratorio na pinakamalaki na marahil sa mga nakitang Shabu Lab sa bansa, tumambad ang mga kemikal. Sa sobrang laki ng laboratoryong ito, kaya din ito mag-produce ng 4 hanggang 500 kilo ng shabu kada buwan. Kumikita ito ng tumataginting na mahigit 2 bilyong piso kada buwan. Tulad ito sa kita ng pinakamalaking minahalang ginto sa Pilipinas. Inaresto sa warehouse ang mga Chinese na sina Jason Lee, Willie Yap at Mirtan. Halos 200 kilo ng shabu at higit 900 kilo ng ephedrine ang nakumpiska sa kanila. Tinatayang aabot ito sa 4 na bilyong piso. Sa 4 na bilyong piso. Isa lamang ito sa higit na 300 shabu lab sa bansa. It's obvious that the country has been targeted by organized crime groups. 500 bilyon bawat taon. Yan ang kita ng industriya ng shabu. Mas malaki pa ang kita sa shell at petrol. What we could say here is the drug trafficker really have a lot of money. Laboratorio, kaya raw nitong gumawa ng aabot sa mahigit 2 bilyong pisong halaga ng shabu kada buwan. Could buy the law enforcer. They could reach up to the judiciary, the prosecutors. Ang nakakagimbal na resulta. We are now officially the shabu capital of the world. 93% ng lahat ng barangay sa Metro Manila ay lubog na sa shabu. I am here because drugs is flooding the country. 10% of the Philippines' 88 million people uses drugs. May 12 anos pa na adik na. And there is so much corruption. Dahil sa korupsyon, nanganganib ang ating mga kabataan. Naka-school uniform pa ang mga kabataang ito na may edad 15 nang maabutan ng mga kawani ng Barangay Holy Spirit, Quezon City habang siksikan at nakatambay sa loob ng bahay na kilalampugan ng drug section sa lugar. Na-recover sa loob ng bahay ang mga sachet ng hinalang shabu at mga drug paraphernalia. Napaiyak naman ang mga gulat na magulang.
Hindi ako nangungonsinti ng anak. Kung ganyan ang ginagawa niya, kung anong dapat sa kanya, yun ang gawin. Kahit naging isang babae kung anak yan. May pasok po siya kanina? May pasok po yung anak ko pumasok. These young people, they will be the next leaders of the country. Yes, Howie, mag-aalas 8 ngayong umaga ay dumating na sa bahay ng kanyang kapatid dito sa Quezon City ang puting kabaong lulan si Sally Ordinario Villanueva. Kahit may mahigit isang linggo na wala nang bitay ng anak, halos himatayin pa rin si Aling Edith nang masilayang ang anak sa loob ng kabaong. Dito muli siyang nagbuhos ng sama ng loob sa sinapit ni Sally. Walang kasalanan yan! Walang kasalanan ng anak ko! Pinatay nila sa China! Hindi ka ba nasaktan na ang turing sa atin ay alipin sa sarili nating bayan? Walang kasalanan yan! Walang kasalanan ng anak ko! Pinatay nila sa China! Inaresto sa warehouse sa mga Chinese na sina Jason Lee, Willie Yap at Nirtan na pawang mga taga Xiamen, China. Pawang mga taga Xiamen, China. Halos 200 kilo ng shabu at higit 900 kilo ng ephedrine ang nakumpiska sa kanila. Walang kasalanan yan! Walang kasalanan ng anak ko! Pinatay nila sa China! Dahil sa siya, maraming kabataan ngayon ay magiging mga kriminal. Sinalakay ng mga operatiba ng Provincial Intelligence Branch ng Laguna Police ang barangay San Antonio sa Binyan kaninang tanghali. Pagpasok sa bahay na ito, dinatna ng 4 na mga estudyante at 2 pang lalaking nakapwesto at gumagamit ng droga. Inamin naman ang sospek na binebentahan niya ng droga ang mga estudyante. Tawid kalsada lang ang bahay niya mula sa eskwelahan. Estudyante yung mga parokyano niya. Third year criminology student, isang education student at isang marine transportation student ang kasama sa mga inaresto. Disgusted tayo, siyempre. Kasi could you imagine, magiging pulisyan balang araw kung hindi natin nahuli. Ang droga ay ginagamit ng China para masakop tayo sa tamang panahon. Who will not consider it as a national security threat? Philippines, he says, is in danger of becoming a narco state. Based on the information that we are getting, we are very much here to eat. Ngunit ni isang beses ay hindi nabanggit ni Pinoy ang shabu at kriminalidad sa 6 niyang zona. Kung hindi man si Pinoy kasabwat dito, nakinabang sila rito. Lumalaganap ng husto ang shabu sa administrasyon ni Noynoy Aquino. Ganito pinaparusahan ng administrasyong Aquino ang mga Chinese drug lords. Si Ruben Chu ay isang big-time na Chinese drug lord. Nahuli at na-convict. Ikinulong sa Sablayan Prison ng Penal Farm. Nadiskubre rin ang maluwang pamumuhay ni Chu sa loob naman ng Sablayan Prison and Penal Farm. Nakatira siya sa kubol na nasa loob ng compound na may gate. May mga sasakyan pa siya na ginagamit umano para maglabas-masok sa kulungan. Malaya rin naman na siya nakakatanggap ng mga bisita. Na malaya nakakapagbenta ng shabu sa labas ng kulungan. Ito ang nakakagimbal. Pero ayon kay Chu, hindi sa Sablayan niluluto ang shabu. Yung items niya ay galing sa National Bilibid Prison. Sa Bilibid Prison para ginagawa ang shabu na ibinebenta ni Chu. Inamin ni Chu, 2 Chinese nationals ang nag-ooperate para isang laboratory sa NBP. 2 Chinese nationals ang nag-ooperate para isang laboratory sa NBP. Kung sa Bilibid mismo ay may laboratorio ng shabu,
Saan na patungo ang ating bayan? Ang bilibid ay may mataas na pader. May armadong mga gwardya na papalibutan ng barbed wire. Nagpagawa ng Shabu. Paano na ang ating mga barangay? Walang pader, walang gwardya, walang barbed wire. Sino na ang magtatanggol sa ating mga Pilipino? Sa mga walang kaluluwang Chinese drug lords na kahit na anong laki ng kasalanan sa ating bayan ay di mapaparusahan. Mga Chinong ginagamit ang droga para wasakin ang isang henerasyon ng Pilipino. Kung mismo ang gobyerno kasabwat ng mga dayuhan, sino pa magtatanggol sa ating bayan? I will protect the country. Rudy Duterte, ipagtanggol mo kami. I will protect the country.